Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat na abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapalaan ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang nakaraan kong paksay ang Isaac's birth to Jacob's death. Sa Genesis chapter 21 verse 5, ipinanganak si Isaac noong 100 years si Abraham. Hanggang sa Genesis chapter 47 verse 28, namatay si Jacob sa edad na 147. Kung ito yung dati sa isinilang si Isaac sa 2049 years. Ito naman, isinilang si Isaac sa plus sign, isinilang si Isaac 100 years si Abraham sa taong 2049. At namatay naman si Jacob sa edad na 147 sa Ehipto, Genesis chapter 47 verse 28. Ito sa taong 2256. Ito ay kabuuan ng bilang ng mga taon mula ng paglikha. Mula ang likhain si Father Adam. Pagkatapos dito, sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147, wala nang mabibilang. Kung kaya kailangan natin na magkakuha ng input dito sa baba. Kung paano ito gawin ay kailangan lang kukunin ang story ni Jacob sa kanyang kapanahunan noong pagpunta niya ng Mesopotamia na doon siya nagkaanak ng 12 kasama si Dina na isang babae. Si Jacob noon ay 40 years. Ang sinabi doon, si Esau ang 40 years na kapag-asawa ng dalawang babaeng Kananiya. Dahil kambal sila, 40 din si Jacob sa taong 2149. At after 20 years, ito sa Genesis chapter 31 verse 38 and 31:41, 20 years na namahal na naglingkod si Jacob kay Laban. So, umabot siya ng 60 years. Ito sa taong 2169 years mula ng paglikha. Dahil ang sabi doon, 7 taon para kay Raquel. Ngunit si Nadaya, binigay si Leah, naglingkod pa uli ng 7 taon pa. So, 40 years ang iginugol niya sa dalawang asawa at ang 6 na taon para sa mga kawan at dito siya yumaman ng husto. Kaya ang kabuuan niya ay 20 years na paglilingkod kay Laban. Mula 40 years ay umabot siya ng 60 ang kanyang edad at siya bumalik na ng Kanaan. Ito ang kabuuang chart of generation table. Ang first chart of generation table, ito ay magmula kay Father Adam mula ng paglikha hanggang sa pag-alis nila sa Ehipto. Ngunit dito lang ang 147 ni Jacob. Ito ay ang 2,256 years mula ng paglikha. Ngunit ito yung sinasabi ko na ito yung gray area. Dahil kailangan na natin ng mga computation dito dahil bagamat meron dito si Levi at Joseph, ang kasunod ay si Kuhat, si Amram at Moises. Talagang napakaslight ang given kung kaya kailangan dito mga computation. Ayon na rin sa mga banal na kasulatan, sa mga given sa mga banal na kasulatan. Kung kaya meron itong mga input na ito. Ipapakita ko rin dito sa bandang huli. Kung kaya ang 20 years ni Jacob sa Mesopotamia sa kamay ni Laban na ganyan tiyuhin, ito dito lang sa chart na ito, sa first chart of generation table, dito lang ang 40 years dumating siya sa Mesopotamia hanggang 60 years dahil ito 58, 2 years is 60. Ang taon dito ay 2169 dahil ang 58 ay 2167 plus 2 is 2169, 58 plus 2 is 60. Okay, ito lahat ito mabibilang ito. Kaya ito lang ang gray area. Dito ko tatalakayin ang story ni Jacob para mabuo natin ang mga bilang dahil ito ay given na nandito na ang pagsilang kay Jacob at ang pagsilang kay Isaac at pagsilang kay Jacob, kamatayan ni Isaac sa edad na 180 sa Kanaan at ang kamatayan ni Jacob doon sa Ehipto sa edad na 147. Kung kaya zero na dito, wala na talaga. Kung kaya ito ay nagawa sa pamagitan lang ng ating ilalahad ang mga kasaysayan ni Jacob. Hindi man direktang sinasabi na ito yung edad nila. Ngunit ito ay sikapin nating makukuha sa pamagitan sa mismong mga banal na kasulatan. Ang sabi sa Genesis chapter 26 verse 34, si Esau ay nakapangasawa ng 2 Kananiya, si Ada at si Basemat o Aholimaba. Ito nakasulat din sa Genesis chapter 36 verse 2. Din sa 36
26 verse 34. Nakasulat din sa 36 verse 2. At sa Genesis chapter 28 verse 1 and 2, si Jacob din ay 40 years old. Kung kaya pinapunta, ito yung time na kinausap ni Rebecca ang kanyang asawa si Isaac dahil sa kanyang mga manugang na mga Kananiya, siya nahirapan dito at ito nagpapahirap sa kanya. At kaya kinausap niya si Isaac na papuntahin niya si Jacob sa Mesopotamia upang doon makapaghanap ng mapangasawa sa kanyang mga pinsan doon. Kaya sa Genesis chapter 28 verse 12, si Jacob ay 40 years old. Pumunta siya sa Mesopotamia sa kanyang lolo Bethuel. Si Bethuel ay anak ito ni Nakor na anak din ni Terah. Si Nakor kapatid ni Abraham at ang anak ni Abraham ay si Isaac. Si Bethuel at si Isaac ay magpinsang buo. At si Jacob ay pamangkin ni Laban na kapatid ni Rebecca ay pumunta sa Mesopotamia at binasbasan siya ni Isaac. Nang mabalitaan ito ni Esau na pumunta na kinausap si Jacob ni Isaac na papuntahin ng Mesopotamia, si Esau naman ay pumunta sa kanyang tiyo Ismael. Umalis si Jacob sa Beersheba o sa Canaan at nagpunta sa Haran o Mesopotamia. Inabot si Jacob ng paglubog ng araw at doon na nagpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog at sa panaginip napakita sa kanya ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at nangakong ibibigay kay Jacob ang lupaing kanyang hinihigaan. Ang sabi pa niya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, darami ang kanyang lahi na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Ang apat na sulok ng daigdig, ito yung direction, itong north, south, at east and west. Sabi pa ng Diyos kay Jacob, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac, na sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpalain ang lahat ng bansa. Tinawag ni Jacob na Bethel na dating Luz ang lugar na iyon. Ang unang pangako ay kay Abraham na ang lugar na iyon ng Kanaan ay mapasa kay Abraham. Unang pinangako ito sa Genesis chapter 17 verses 1 to 26. Ang pangalawang pangako ay anak ni Abraham, si Isaac. Genesis chapter 26 verse 23 to 24. Napakita rin ang Diyos kay Isaac at nangako na sa kanyang lahi at na ibibigay ang lupaing iyon at sila'y pararamihin. At ang pangatlong pangako, ito na ang lahi din ni Abraham na mula kay Abraham, kay Isaac, hanggang kay Jacob. Dito na sa Genesis chapter 28 verse 22 na nangako ang Diyos na ibibigay ang lupaing iyon. Ito naman ang pangako ni Jacob sa Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtatayuan ko ng batong alaalang ito. Iting batong alaalang ito, iting inuuna ni Jacob nang siya natulog, na siya nakakita ng mga anghel sa langit na manhik manaog. Kung kaya napakita sa kanya ang Diyos sa lugar na ito sa Bethel. Tinawag niyang Bethel na dati ay Luz ang tawag. At ang sabi pa ni Jacob, ialay ko sa iyo ang ikapo ng anumang ipagkaloob ninyo sa akin. To cut the long story short, dumating si Jacob sa Mesopotamia at nakita niya si Raquel at nagustuhan niya ito. At siya ay pinatuloy sa bahay ng kanyang ama, si Laban, na ito yung kapatid ni Rebecca. At ang sabi ni Laban, sabi sa Genesis chapter 29 verse 15, di porket magkamag-anak tayo ay pagtatrabahoin kita ng walang bayad. Kung kaya pagkalipas ng isang buwan, kinausap niya si Jacob. At ang sabi ni Jacob, paglingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Ang sabi naman ni Laban kay Jacob, mas gusto ko nga na ikaw ang mapangasawa sa aking anak kaysa sa iba. Kung kaya pinaglingkuran ni Jacob si Raquel ng 7 taon. At di nagtagal, ang 7 taon ay para lang ilang araw lang at lumipas ang 7 taon. Ito ay nagpahanda ng malaki si Laban. Siguro nalasing si Jacob. Nung gabing iyon ay si Leah ang pinasiping sa kanya. Hindi alam ni Jacob. Kinabukasan ay nalaman na lang ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping.
So ibinigay na ang alipin niyang si Silpha, asawa na niya si Leah. Kaya kinumprontan niya si Laban, bakit gano'n ang kanilang usapan ay si Raquel. Ang sabi ni Laban, palipasin na lang natin ang isang linggong pagdiriwang na ito at ibibigay ko rin si Raquel sa iyo kung papayag ka pang maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. Lumipas ang isang linggo ay ibinigay din si Raquel kay Jacob. So dalawa na ang kanyang asawang legal at ibinigay naman ang kanyang aliping si Bella para kay Raquel. So dalawang asawa at dalawang alipin pa. Hindi nagtagal sa Genesis chapter 29 verse 32, nagkaanak agad si Jacob kay Leah. Ito si Ruben. Sinundan ni Simeon, Levi at Judah. Ito sa Genesis chapter 29 verse 32, 33, 34 and 35. Ito kaagad. At nang di na magkaanak si Leah, ibinigay ang alipin ni Raquel na si Bella kay Jacob para magkaanak ito sa magitan niya. So nagkaanak naman ng dalawa, si Dan at saka si Naphtali sa Genesis chapter 30 verse 6 and 7. At nang hindi na magkaanak ulit si Leah, ibinigay ang kanyang alipin si Silpha kay Jacob bilang asawa din. So nagkaanak si Gad at saka si Aser. Sa Genesis chapter 30 verse 11, 12. At di nagtagal ay nagkaanak na muli si Leah, si Isakar, si Bulun at Dina. Nagkaanak siya ng isang babae na pangalan Dina. Sa Genesis chapter 30 verse 17, 20 and 21. At sa kahulihan ay nagkaanak na rin si Raquel kay Joseph sa Genesis chapter 30 verse 23. Ito na nagpaalam na si Jacob kay Laban na gusto niyang umuwi ng Mesopotamia ng Kanaan para ang kanyang panahon naman ay maigugol sa kanyang dalawang asawa at mga anak. So kinausap ni Laban si Jacob kung magkano gusto niyang ibayad, wag lang siyang umalis dahil pinagpala siya ng Diyos sa pamagitan niya. At gumawa sila dito ng kasunduan. Tapos na ang 7 taong paglilingkod pa. So 40 years. Kung kaya ito yung nangyayari, kung kaya sa 7 years, dumating si Jacob sa Mesopotamia sa edad na 40 years nung siya ay sinugo ni Isaac na papuntahin ng Mesopotamia upang doon makapaghanap ng mapangasawa. So 40 years, naglingkod siya kay Raquel ng 7 years. So 47, ang ibinigay dito ay si Leah dahil hindi alam na lasing si Jacob. Si Leah ang ibinigay pati si Silpha na kanyang alipin. At after 1 week, ng pagdiriwang, ibinigay din si Raquel. So dalawa na naging asawa niya. Kung kaya sa 7 taon pa, to 47 to 54, nagiging 12 ang kanyang anak. Sa 4 na asawa, kay Leah, kay Bella na alipin ni Raquel, kay Silpha na alipin ni Leah, at kay Leah pa uli. Nagiging 12. Si Benjamin ay hindi pa ipinanganak. Ang pinakabunso dito ay si Joseph. Sa Genesis chapter 30 verse 23, ito na nga na ipanganak si Joseph. Sa taong ito naman ay sa pumapatak na ito dito sa 54 si Jacob. Dahil sa 47, naglingkod siya ng 7 taon. So pag 47, ibinigay na si Leah, nagkaanak sila kaagad. 7 years pa, na ipanganak na ang huli, si Jacob. Si Joseph. So 7 years, 12 na naging anak. So from 47 to 54, na ipanganak si Joseph. Ito yung sinasabi ko, hindi naman talagang sinasabi na ganon, pero kung ating susumahin, ating kukwintahin, ito dahil sa 47, 7 years, plus 7 pa is 54. Ito dahil sa nagpaalam na si Jacob, ibig sabihin nagpaalam na tapos na ang 7 taon, 14 years, tapos na 14 years dito sa 54. Kung kaya naglingkod pa siya ng 6 na taon para sa mga kawan. Kung kaya umabot siya ng 20 years na paglilingkod kay Laban, makikita sa Genesis chapter 31 verse 38 at sa 31 verse 41, 20 years ang kanyang paglilingkod sa 7 taon sa dalawang asawa at 6 na taon para sa mga kawan. Sa Genesis chapter 37 verse 2, si Jose ay binata na at dito ay siya ibininta ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailita at mga
Madianita papunta ng mga mangangalkal papuntang Ehipto. Dahil sa naiinggit ang kanyang mga kapatid dahil si Jose ay marunong siyang mapanaginipin si Jose at ito ay nagkaroon ng inggit sa kanyang mga kapatid at gusto siyang patayin. Ngunit si Judah at saka si Ruben ay tumutol kung kaya ito ay inihulog niya sa balon para hindi mamatay. Ngunit nung dumaan ang mga Ismailita at mga Madianita, ibininta nila si Jose. At ito ay napunta siya sa Ehipto. Kaya nakulong si Jose. At sa kulungan, doon siya nagkaroon ng pagkataon na magagamit ang kanyang abilidad na binigay ng Diyos na makapag sasabi ng mga kahulugan ng panaginip dahil sa dalawang alipin ng hari ng paraon na nanaginip pareho ang tagadulot ng inumin ng hari at ang punong panadero. Pareho silang nanaginip at ang punong panadero ay napugutan ng ulo ayon sa sabi ni Jose sa panaginip ng dalawa at ang tagadulot ng inumin ng hari ay pawawalan. Kaya ang sabi ni Jose, huwag mo akong kalimutan, alalahanin mo ako kung nandoon ka na sa palasyo. Ngunit lumipas ang ilang taon at hindi nakalimutan si Jose sa tagadulot ng inumin ng hari. Sa edad na 30 years old, dito na nanaginip ang paraon ng mga nakatakot na panaginip. Ito ay pinapakita sa kanya ang mangyayari sa kanilang bansa. Nanaginip siya dito ng mga mataba at mga payat na baka, 7 matatabang baka, kinain ng mga 7 mapayat na baka. Kung kaya nabagabag ng husto dito ang paraon kung anong kahulugan ng panaginip. Dito na nagkataon ang tagadulot ng inumin ng hari ay nakapagsabi na mayroong isang tao na bihag mula sa alipin na mula sa isang Hebreo na alipin na marunong magsasabi kung anong kahulugan ng panaginip. Kung kaya pinatawag dito si Jose. Nang malaman na masabi ni Jose ang kahulugan ng panaginip, ginawa siya dito ng gobernador ng paraon. Ginawang gobernador ng Ehipto sa edad na 30 years. Ito'y sa taong 2193. At sa taong 30, hanggap niya 30 to 36, dito na isinilang si Manasseh at Ephraim dahil ang sabi, bago magkaroon ng tagutom sa Ehipto, bago matapos ang 7 taong kasaganaan, ay nagkaanak na siya ng dalawa na si Manasseh at saka si Ephraim. At sa edad na 66, sa pamagitan ng may chart of generation table nito dahil mayroon ng input dito, sa edad na 66, Isaac ay namatay sa edad na 180. 120 naman si Jacob. Ito'y sa taong 2229. 180 sa taong 2229. Ito na ang mga taon nila. Dahil sa taong 2229, 180 noon si Isaac na namatay, 120 si Jacob. After 10 years, sila naman ay lumikas sila sa Ehipto mula Kanaan, ang buong sambayan ni Jacob. Kasama lahat ng kanyang mga anak, mga apo, mga asawa, mga alipin. Lahat-lahat sila ay nag-migrate sa Ehipto sa paanyaya ni Jose na isa ng gobernador sa Ehipto. At lumipas na pa ang 17 years at doon namatay si Jose sa Ehipto sa edad na 147. Ito'y kabuang 2256 years mula ng paglikha. Dahil dito, ito makikwenta na ito dahil given lahat. Magmula kay Father Adam, first set of generation. Kay Father Adam to Father Noah, 10 generations. From Father Shem to Abraham, 10 generations. From Isaac to Moises. 80 years old si Moises, 6 generations. Kung kaya, mabibilang na lahat. Kung kaya, ang lahat ng bilang muna dito sa 2256 para sa topic na ito na Jacob's life in Mesopotamia, para magkaroon ng input dito sa baba na ito at magkaroon ng bilang lahat, makukuha na naman dito hanggang sa pag-alis nila sa Ehipto. Dito ko muna tatapusin ang bahaging ito sa Joseph's life in Mesopotamia. Genesis chapter 26 verse 34. 40 years si Jacob hanggang sa Genesis chapter 31 verse 38 and 31 verse 41. 60 years si Jacob, 20 years ang kanyang pamamahala ang kanyang paglilingkod kay Laban.
na bumuo sa kanyang 60 years at bumalik siya sa Kanaan. Ito sa taong 2169. Ito yun ang, ito wala dito ang 60, ito 58. 58 si Jacob, ito si Isaac, ito kay Jacob. 58 si Jacob, so plus 260. Sa taong 2167 plus 2169. Ito na yung lahat ng ito. Kung kaya ito may sequence dahil lahat ng itong mga linya, ito yung magdedetermina sa taon, sa dulo. At ang gap nito, ito yung gap in between, ito yung time sequence na bibilangin mula sa isang taon, bibilangin para magkaroon ng bilang sa kasunod na mga taon. Ito yung generation sequence. Kung kaya lahat mabibilang, wala nang manlalaktawan. Pansamantala ko munang tatapusin ang bahaging ito sa Jacob's life in Mesopotamia na Genesis chapter 26 verse 34 hanggang Genesis chapter 31 verse 38 and 31 verse 41. 40 years old si Jacob na sa Mesopotamia at umabot siya ng 60 years old sa 20 years ng kanyang paglingkod kay Laban sa taong 2149 hanggang 2169. Sumayin yung lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos sa manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.